At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa mga balita, ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa ho sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso mula sa Mamamayang Liberal Party List, si Representative Leila M. De Lima. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines sa iyo, Bombo Dennis, and sa co-anchor mo ngayon. Si Bombo Magandang Jaira. umaga po sa inyong lahat. Ayun. Yes, Bombo Jaira. Yes. Representative De Lima, unang-una bilang kayo ho ay miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Gusto lang po namin munang kunin ang inyong reaksyon dito sa naging mga pahayag na inilabas ho nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Para po sa inyo, anong take po ninyo dun sa kanyang mga statement? O siyempre, una sa lahat, talaga namang maituturing natin na isa siyang bombshell na revelation. Although, nakikita nga ho natin na mukhang dahil nga yung dating Congressman Saldi Co ay para bang maituturing natin na already pushed to the wall, na dahil nga marami na ring lumalabas about yung kanyang participation, involvement dyan sa malawakang corruption na yan with respect to infrastructure projects, lalo na flood control projects. So para bang dahil nagtatago na siya ngayon, I mean nasa ibang bansa siya at hindi siya bumabalik, so para bang ito na yung kanyang pagkakataon na para kung ano man yung kanyang gustong isiwalat. Pero hindi po tayo dapat makontento dyan kasi hindi po pwedeng hanggang video na lang yan. And then sabi pa niya, part 1 lang daw po yung kanyang mga isiniwalat dun sa video na linabas kahapon. At mukha naman pong authentic siya kasi kinonfirm naman ng kanyang abogado. Meron pa daw pong part 2. So ano ba yan? Ano bang gagawin dyan? I mean, itong piecemeal pagsisiwalat. Hindi ho pwede na hanggang doon lang na habang nasa ibang bansa siya, hindi natin alam kung saan siya at hindi natin alam kung babalik siya. Kaya nga po ang panawagan natin, dapat bumalik na siya at sabihin niya kung ano ang nalalaman niya under oath. Kasi hindi na ano ba ang mga sasabihin niya o sinabi na niya diyan sa video na yan at yung sasabihin pa niya diyan sa part 2 o kung ano man na baka meron pang ibang parts, part 3, part 4, etc. Alin diyan ang totoo? Dapat sabihin niya yan sa tamang forum, sa investigasyon, formal investigation at under oath. Hindi po pwede yan na para bang inaano lang niya yung parang sort of pinapaano lang yung ang galit ng tao kasi alam naman niya yan na galit na ang tao at inamin niya yan na sobra ang galit ng tao sa kanya kasi meron ng mga lumabas dyan na mga testimonya sa affidavits na sangkot talaga siya yung sa ICI, nababanggit na siya. And then, so, para bang, hindi po katulad nung, ang pangamba ko kasi dyan, Bombo Dennis, is that, baka katulad din yan ng mga Diskaya. Remember yung Diskaya couple? So, nag-appear sila before the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nag-appear din sila dun sa House Committee. Yung TRICOM, before ito na hinto. At nagsabit sila sa Senado na inadapt nila sa House Committee, sa TRICOM, yung kanilang affidavit. Pero kapansin-pansin na parang selective lang sila. Ayaw nila, may mga pinangalanan sila, 17 members of the House, pero halata na hindi naman nila pinapangalanan lahat. And then, sa kalaunan, sabi nila they will fully cooperate before the DOJ. Pero afterwards, hindi na. So, baka si former Congressman Saldi Co, ganun din ang gagawin o ginagawa na pinapatikim-tikim lang tayo. And then, so kung patitikim lang tayo, and then ultimately, hindi naman pala siya babalik,
hindi naman pala siya magpapakita. So bibitinin lang po ang taong bayan, and then hindi niya sasabihin yan under a proper proceeding na under oath siya. So yun po ang nakakatakot dyan. And look at the timing na naman na eto may mga nakakasa na mga malawakan na protest rally na tinatawag na supposedly for accountability, yung 3 days na inorganize ng isang religious sect. Pero ano ho ba yan? Kasi lahat tayo, nagnanais ng katotohanan. Ang importante dyan, primordial ang katotohanan. Alamin natin ang totoo. Ano ang katotohanan. Kasi bago tayo magpanagot, kailangan ma-establish the truth. And how do you establish the truth? Before the proper forum. At ito nga, merong ICI. And then, ito nga more independent commission na inapprove na nga ng Senate Committee yung kanilang version. Inapprove na po yung ng committee on yung Justice Committee, yung committee report on that. And then, nung Thursday lang po, nung November 13, inapprove na rin ng House Committee yung committee report. Nung para dun naman sa House version, yung pagpapatayo ng isang independent commission against infrastructure corruption or ICAIC na magiging mas independent, mas malakas, mas may ipin. So umaasa kami at in-announce naman ito ni Speaker Boji D na bibilisan yung pagpapapasa ng ganyan. So tamang foro po dapat ilabas ang mga ganyan. Okay. Representative De Lima, ang akin pong katandem si Bombo Jaira. May ilan din pong katanungan para po sa inyo. Yun nga yung panawagan niyo, Representative, na kailangan talaga magpakita itong si Zaldico. Hindi lamang kayo, Representative, even the whole nation, yun din yung panawagan. And kagabi nga, may inirelease din siya na data and records doon sa isiniksik na over 100 billion pesos pala. Ano po yung take natin doon, Representative? Well, yun na nga. So, may pinalabas niya yung listahan, supposedly, ng mga insertions sa BICAM daw, na utos daw ng Pangulo through Finance Secretary Pangandaman, na dinideny nga ngayon ni Secretary Pangandaman. And then, meron ding statement na rin of denial, yung may statement si Attorney Claire Castro. Now, wala pa tayong naririnig sa kampo ni former Speaker Martin Romualdez kasi tinuturo din po siya doon. Now, yung listahan na yan, partial na naman siguro yan. Siguro partial lang yan. At kailangan i-explica ng husto yan. Kasi nga, talaga namang nakita natin na questionable yung 2025 budget. Dahil nga dun sa mga so-called insertions na mga unprecedented actually yung mga insertions kung i-compare mo sa previous budget. So naging questionable yung 2023, 2024, and 2025 GAA. So yung listahan na yan, allegedly or supposedly refer to so-called insertions sa BICAM level. Although sinasabi ni Secretary Pangandaman, if she was accurately quoted, sa pagbasa ko lang po ng news, ay paano kami makakapagbigay ng insertion at that level na tapos na yung sa trabaho ng executive sa BICAM, kasi ang BICAM sa legislature yan. Pero yung issue na yan talagang hangin yan. Yung issue na yan, maraming nagpe-question na talaga tungkol sa mga insertions na yon. So, karapatan ng taong bayan malaman ano ba yung nangyari sa BICAM, yung mga insertions na yan. And kailangan talaga magkaroon din ng explanation dyan ang Pangulo. Again, at the proper forum.
Hello. Representative. Thank you for that. Ngayon po, ano yung challenge nyo dito kay Zaldico? Kasi parang nangyayari dito, abangan sa susunod na kabanata. Parang nagiging teleserye na yung nangyayari dito, Representative. Opo, kailangan niya talaga bumalik na sa Pilipinas, submit himself to the proper forum, tell us the truth under oath. And then in the meantime po, yung ating mga kababayan, let's all be, of course, let's remain to be very vigilant about all these things na mga nangyayari ngayon, yung mga revelasyon na yan, and maging discerning din po tayo. Lahat tayo, as I said, lahat tayo gustong malaman ng katotohanan, ang buong katotohanan. Lahat tayo gusto natin, may mga mananagot, may mga makukulong, lalo na yung mga nasa taas, yung mga big fish. Hindi makukontento yung mga tao na hanggang, let's say, the district engineer level lang. Pero, rin, kailangan din maingat din po tayo. Baka humemang puwersa dyan na gagamitin o i-exploit, manantala dito sa sitwasyon na ito para manggulo, para i-destabilize ang ating mga institusyon. Na sa tingin ko po, lalo pong magdudulot ng malaking problema yan. Kung certain sectors, certain segments, certain elements would be calling for certain processes or remedies outside of the Constitution, outside of the rule of law. Anyway, nandyan nga yung mekanismo, and that is the investigation through the ICI, and later to be continued, to be absorbed by the more independent and stronger commission. And yung trabaho ngayon ng ombudsman, ang inaabangan natin na napaka-crucial po, na sinabi naman ni Ombudsman Boying Remulla na ngayong buwan, meron na sila na mga ipa-file na mga formal na kaso before the Sandigan Bayan para makapag-issue na ng mga warrants of arrest ang Sandigan Bayan. My part, Representative, as a lawyer, ano po ba yung implikasyon nito? Gaano po ba kabigat ito, lahat ng mga nangyayari dito, Representative? Napakabigat, siyempre. Kasi we're looking at massive. It's the big, we can confidently say that this is the biggest corruption scandal in the Philippine history. And ito ngayon, itong sinasabi ngayon ni former Congressman Zaldico, itinuturo niya yung Pangulo. Pero siyempre, kailangan lahat ito, yung pagkakalkal ng katotohanan ng facts, dumaan sa tamang proseso. Hindi pwede na magpapadala lang tayo sa mga tingi-tingi na mga pagbubulgar, mga expose, mga revelations, sa mga ganyang paraan, mga video-video. Hindi rin tayo pwede na magpapadala lang para sumali sa mga kaguluhan. Napakalaki po nito na kailangan ng tamang closure for the sake of our country kasi apektado na po ang ating ekonomiya. Our peso sinking, yung investment climate natin ay talaga namang naapektuhan na. Investors, foreign investors especially, are closely observing. The diplomatic community are of course worried about this. The global community is equally worried also about this. Kasi marami rin tayo mga kinakaharap na ibang issue. Yung laging banta ng China sa West Philippine Sea. And yung mga pangamba rin natin na pwede rin na may kinalaman din ang China sa mga nabababalita na mga destabilization efforts. So malaking bagay po ito. Yes. Okay. With that, maraming salamat po, Representative De Lima, dito sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo. At muli po kaming makikipag-ugnayan kung may mga development pang iba upang makuha din po ang inyong panig. Maraming salamat. Yes, we'll all be vigilant. Thank you very much. Have a good day.